yung mga chapter natin na may pinakamaraming na-mobilize na RC143 para mag-donate ng dugo. Una po dyan ay ang Capiz chapter para sa blood center natin at ang Agusan del Sur para sa blood collecting unit and blood station natin. And then, binigyan din po natin na award yung chapter na kung saan pinakamaraming donor ang bumabalik para mag-donate ulit. Or yung Blood Donors Retention Award, ito po ay binigay natin sa Iloilo chapter. Sunod po natin na inawardan ay yung mga sa Blood Donor Retention Award din po para sa Blood Collecting Unit and Blood Station is si Cavite chapter din po. So ito yung mga maraming donors na bumabalik sa kanila para mag-donate po ulit. And then, meron po tayong mga individual awards. Ang una po nating individual award ay Excellence in Quality and Safety Award. So ito po yung binigay natin sa mga pinakamagagaling na quality assurance officers po natin ng mga blood service facility. Una pong nabigyan natin dito is si Ms. Karen Tricia Ormigos ng National Blood Center natin dito sa National Headquarters. Pangalawa ay si Mr. Janice Puscablo ng General Santos Sarangani chapter at ang pangatlo ay si Miss Melody Faustino ng Bulacan Ng chapter po. Bulacan, okay. Opo. And then yung meron po tayo last two awards, last three actually. The Blood Gallantry Award, ito po yung talagang walang takot, sinusuong lahat ng kalamidad para lang makapagbigay ng dugo. Ito po ay nabigay kay Dr. Cheryl Tonelete ng National Blood Center dito sa National Headquarters at para sa facility naman ay ang Cebu chapter dahil sa ginawa nila na operations sa atin nung Cebu earthquake last year. And then, binigyan din po natin ng parangal ang chapter na may pinakamaraming dugo na nakolekta for last year. So more than 30,000 blood units collected. Yun po yung Laguna chapter po. So yun po yung mga award na nabigay po natin nung gabi ng parangal natin para sa mga blood service facilities po natin. Secondly, Last two questions. Nakuha ba ng PRC ang target pagdating sa blood donation last year? Ilan ang target ngayong taon? opo Doc, Gov, no? So yun nga po yung nasabi natin kanina. Yung target natin is 70% ng Blood national requirement. requirement. Opo. That is equivalent to more than 750,000. Last year, ang nakolekta lang po natin ay nasa 580,000 po, pero ang nabigay natin na dugo sa mga pasyente ay more than 620,000 Mhm. na blood units. So kulang pa po tayo. Kaya po natin ginawa yung Blood Summit para matulungan makapacitate yung mga blood service facilities natin para madagdagan pa o maitaas ang collection natin ng dugo at mas marami pa ang mabigyan natin ng dugo na mga nangangailangan po na pasyente. So clearly, last year, mga 500 plus, pero Yes po. ang kailangan natin mga 750. So yun ang Yes target po. natin this year, Yes po. Same 750. target din po. Oh, kitang-kitang ebidensya na malaki na ang nagawa natin, pero kulang pa kung iisipin ang pangangailangan. Kaya kailangan hindi lang yung chapter na na-awardan, pero yung mga chapters na kailangan pang kumilos at madagdagan ang kanilang pagkuha ng dugo para sa mga nangangailangan. Of course, we do not know kung ilan ang mangangailangan, but we are hoping na lahat ng nangangailangan o mangangailangan ay matutugunan. Ano naman ang pwede nating magawa sa mga chapters para matiyak natin? Kasi ang alam ko ay may mga chapters na regular nangangalap o nangongolekta ng dugo. Pero yung mga ibang chapters ay hindi pa ganun ka-resilient or ka-active. Pero mahalaga siguro na identify natin yung mga chapters na kulang pa ang kanilang ginagawa para matiyak natin yung 750,000 ay makuha natin. Baka sa mga susunod na episode natin ay alamin natin aling chapter ang gumanda ang kanilang collection every month. Kasi pinapamonitor din naman ni Chairman Gordon ang mga koleksyon sa dugo. At kung magawa natin dito, mamonitor natin every month
kung ilan na ang nag improve sa blood collection. Pero ikaw bilang project lead ng nucleic acid testing and plasma fractionation, paliwanag mo kung ano yung ginagawa mo bilang project lead. Opo. Go ahead, Edson. Edson. Opo, go Cora, no? So, isa-isahin po natin. Una po, yung nucleic acid testing, yun po ay dagdag na test para sa mga dugo natin para mas maging safe po sa. Isa din po yun sa mga anong tawag doon, topic natin sa Blood Summit. Ano ang kalagaan ng um, nucleic acid testing in conjunction with the regular na ginagawa natin na serological testing. So sinabi po yon ni Dr. Vladimir Xiangyo ng RITM na dapat um, um, magkasama yung ginagawa natin ngayon na serological testing at nucleic acid testing para masiguro na mas ligtas yung dugo. So gumagawa tayo ngayon ng research dito sa Red Cross na. So inaano natin ano yung paano natin mapapa-implement yung nucleic acid testing sa um, Philippine Red Cross para masiguradong mas safe yung dugo natin. Pangalawa po, yung plasma fractionation. Doon sa mga dugo po kasi natin, di ba, kung maalala nyo, sinabi ko po kanina, yung whole blood ay hinahati yun sa PAC-RBC, platelet concentrate, and fresh frozen plasma or plasma. Ang pinaka-konti po kasi na na-utilize natin is yung plasma. So, hindi ganun karami ang gumagamit ng plasma at yung mga hospitals po natin, marami din pong stocks noon. Ang layunin po ng plasma fractionation ay i-manufacture yung plasma na yon sa iba't ibang gamot na pwede pang magamit ng mga pasyente katulad ng may mga hemophilia, bleeding disorder, at cancer. So, hahatiin yung plasma natin o i-manufacture yung plasma natin sa mga intrinsic factor, factor 8, factor 9, ganun po, immunoglobulin, and uh, yun, yung mga ganun po na mga gamot na nagagamit ng iba ng mga pasyente na may mga bleeding disorders. Mm. Alam mo, Edson, interesado ako. Ano ang background mo? Paano ka nakarating dito sa pagiging project lead ng nucleic acid testing and plasma? Ano yung Opo. educational background mo at saka yung karanasan mo at kailan ka nag-join sa Philippine Red Cross? Go Opo. ahead, Edson. No? So, nag-umpisa ako sa Philippine Red Cross noong 2010 po. No? So, medical technologist po ako. Nag-start ako sa National Blood Center as medical technologist. So, medtech po ako by profession. So, 2010, nag-start ako sa NBC natin sa port area. By 2014, naging quality assurance officer po ako ng National Blood Services. At nung um, COVID time, 2020, naging quality assurance din po ako ng mga molecular labs natin. So tumulong ako sa pagse-set up. So after ng COVID, after ng 2023 na, 2024, after ng molecular laboratories po natin, so pinahawak na po sa akin yung mga projects natin para uh, ma or para maging mas safe at mabawasan yung mga wastages natin sa dugo na nakokolekta po natin. Maraming salamat kasi alam mo gusto kong malaman ng mga nanonood sa atin na espesyalista ka kasi ikaw yung medtech plus at the same time ay malaki ang naging papel mo dun sa ating sa COVID. I think na nakasali ka na doon at Yes po. bukod doon ay ngayon tinutulungan mo pa. So siguro this prayer is para sa iyo. This season, let us reflect on the beauty and majesty of our earth. May we open our hearts to the call for a universal communion with all of creation and embrace our guardianship of nature. I pray that each one of us, in our own small ways, answers the call to care for our only home and to preserve this unique gift, a manifestation of God's unending, universal love for generations to come. May love, kindness, and peace be upon us all. Maraming salamat, Edsen, Pasis, at I am sure sa binahagi mo ngayon
ay kitang-kita ang ginagawa ng Red Cross at yung expertise ng Red Cross sa programa natin na tinatawag nga future-proofing blood services through safety, sustainable, and innovation. So sa ating pagtatapos, parting words mo, anong masasabi mo, Edsen, sa pag-interview sa iyo? At ano yung nais mo pang makita sa ating blood service sa Philippine Red Cross? Go ahead, Edson. Maraming salamat po, no, Bob Cora, and kay Sir Edison po sa pag-imbita po sa atin para may bahagi yung aking kalaman patungkol sa Blood Summit at sa blood services po natin. At yun po, sisiguraduhin po natin na sa mga susunod na araw o sa mga susunod na taon ay masiguro po natin na yung mga dugo na nakokolekta ng Red Cross ay maging safe at sapat para sa lahat po ng mga nangangailangan dito sa nating mga kababayan po. So yun po, hindi po kami titigil para sa pag-train sa mga tao natin sa blood services para masigurado po mabigyan sila ng sapat na kaalaman at karunungan para masiguradong safe yung mga dugo po natin. At to Yun. end our program, gusto kong basahin itong dinadasal natin dito para sa ating mga kasama sa programa, Prayer for the Nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Marami pa tayong dapat ayusin, marami pa tayong dapat gawin, at umaasa ko na tuwing tayo may programa, tuwing linggo, from 3 to 4, ay malulutas natin ang mga problemang hinaharap natin. Maraming salamat Edson Pasis at kay Edison, maraming salamat for taking care of our program, Kalinga Hatid ng Red Cross. Okay. At yan na po ang ating programa. Bago tayo magpaalam, nais po nating pasalamatan muli ang ating panauhin ngayong hapong ito, si Sir Edson Pasis. At siya po ay nirepresent niya po ay si Dr. Christy Monina Nalupta ng ating Director ng National Blood Services at ang ating Assistant Secretary General for Program and Services. At syempre, nais nating pasalamatan ng bumubuo ng lahat ng ating programa mula sa atin sa Communication Department. Syempre, ang ating manager, ang ating director na si Ma'am Arlene Tixon na siya rin pong OIC ng Fan Generation. At sa susunod po na linggo, tatalakayin naman natin ang mga naging pagbabakuna ng ating Philippine Red Cross, mga volunteers na talaga namang nagbahay-bahay, tumawid ng dagat, tumawid ng isla para lang po makapagbakuna. Laban po yan sa measles na katuwang ang ating Department of Health. At syempre, nais din nating pasalamatan ng mga nasa technical side, Sir Oli Lopez, si Ma'am Joy at si Ma'am Tess Ramirez. Okay, at sa susunod na programa ay si Ma'am Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. At bago yan, ang pagbabalita, hatid po yan ni Sir Albert Sebastian. Ito po si Edison Enriquez. Ang oras po ay 9 na minuto bago mag alas 4 ng hapon.